Itong lipstick na to guys, binigay to sa alaga ako. Okay naman pala, para siyang crayon. So, tapos naglagay ako ngayon ng lotion lang sa mukha. Shout out sa tanan na, hello, good morning. By the way guys, darating, may bisita kami bukas galing ng Kuwait. Mama ng amo ko. Hindi ko alam kung kasama ata ang kapatid niya. Hindi ko alam. Sila na ba ang bibisita dito? Oh my God! December, wala na din ako dito. Uwi na ako ng Pinas. Magtinda ako doon. Oy, tinda ako ng shake. Yung mango shake, apple shake, banana shake. Magtinda ako doon. Tapos magtinda ako ng snack. Hindi snack, almusal. Maganda yun kasi walang amo. Mahirap mo na may amo. Dito, mahirap magtawag-tawag. Kanina, yung alaga ko, naglaro doon sa kabila. Nagligo ng yung balon na may tubig. Tapos, nilagyan ng tubig. Dali na ligo. Nag-dinner ngayon, kumain na naman ulit yung pamangkin ng amo ko. Kumain naman ulit siya ng rice. Ang rice kasi, alam nyo guys, kung kumain ka kasi ng kahit konti, hindi ka basta-basta gugutumin dyan. Kasi pag gugutumin ka lagi yan, pag gutom ka lagi, yung oras-oras, may posibilidad na may sakit kang diabetes. Gutom ka lagi. Ako hindi. Kanina, alam mo ba, sa morning, hindi ako nag-almusal. Lunch, almusal, dalang lunch na, alas 3 sa hapon. Tapos ngayon, alas 10 sa gabi, alas 10, alas 11 pala. Yun. Mga container. Kasi hindi ako nag-breakfast. Kasi alam mo, busy ako. Alam na ako. Pero maaga man din ako mag-isip. Alam ko itong cellphone ko na isa kasi maingay. Alam ko, 5 o'clock or 6 para makaalis ako, may ayos na ako, iligpit ko yung damit dito. Tapos pag sinabi na amo ko, kasi may darating, dali-dali, ihiwa na sibuyas. Diba? Nag-prepare na ako daan ng mga ingredients para kung malahaman, bilis lang naman, basal, kaya lang naman dyan. Siya lang naman dyan, basta i-prepare ko lang lahat. Sabi ni Daily, nagtanong kung pupunta ba daw yung hindi ko alam. Ang narinig ko sa amo ko, yung matanda ang pupunta dito. Hindi ko alam kung sasama yung ang sakit ng tagiliran ko guys. Pag buong araw talaga ako nasa kusina, gabi na makaakyat, makapaglinis sa taas. Naku guys, akalain nyo, ang sakit ng tagiliran ko, buong dun sa baba. Kasi may kumain dito, ang daming kalat sa kusina. Naglinis pati ako, hindi pwedeng hindi kulinisan. Bakit? Amoy yung laham, yung karnero, yung baho. Ito sila doon na maghugaw-hugaw, linis lang naman, may konting dumi doon, punasan ko lang yung bukas. Kasi sayang kasi tubig, naglinis ako kanina, 2 beses ako naglinis ako kanina umaga, naglinis ako kanina hapon. Kasi sila hindi na umakyat kagabi, umaga na sila umakyat, hindi ako nakapaglinis. Ay, Ginoo ko. Tingnan nyo guys, kahit hindi ako kain ng kain, malaki yung ko,
Sa trabaho to mabigat kasi ang trabaho ko dito kanina nagbuhat ako ng gas. Alam po yung isang kong cellphone, pasensya na kayo guys na ako na huy up ako. Apoy na talaga guys. So, sa akin ilang buwan na lang uwi ako ng Pinas. Apoy. Hindi man din ako doon guys magtambay sa Pinas, magtrabaho man ako. Kasi hinahanap-hanap ko yung trabaho. Pero hindi ganito nga trabaho na parang over sa trabaho. Hindi. Gusto ko magtrabaho ako na sarili ko, walang amo. Magpapahilot ako pag uwi ng Pinas. Iba yung katawan ko, parang walang buhay-buhay. Tinitiis ko lang kaya guys. Dito kasi sa Middle East guys, kadalasan marami talagang katulong kinukuha. Bakit? Mahirap mag-solo lang yung paano kasi yung amo ko babae wala mang trabaho yan. Tapos yung amo ko lang lalaki may trabaho. Sa akin pa nga sa katulong pa nga nanghihiram yun sila. Dati naghihiram yun sa akin, hindi ako binayaran yung sa online. Hindi ako binayaran. Laking halaga na din yun. Tapos sa mga uniform sarili ko din. Uniform sarili ko. Hindi. Dati sa kanila, pero napakanipis. Biruin mo, kailangan pang magdubli ng suot kasi sihag, kitang-kita yung sa loob. Yung kahapon umiyak ako, nag-usap kami ni mama nung gabi. Pinaliwanag ko sa kanya, sabi ko hindi ko man yung mama makalimutan kung ano ang pinagsasabi niyo sa akin. Sabi ko tinatanggap ko, pero nandito pa rin sa isip, sa akong utok o sa akong kasing-kasing nung niloloko ako ng mga kapatid ko. Doon ako namulat na I think na parang wala na palang bili ang buhay ko. Nasabi ko yung sarili ko kasi imbes na gusto mong tumulong sa kapatid, gusto mong makapagtapos sa pag-aaral, pero ginagago ka. Tapos sinasabihan pa ako ng kapatid ko na isa na magkano ba dang nagastos ko, $1,000,000. Ang sama, ang sakit kaya na pagsabihan ka ng ganyan, na ganito, ganyan. Naalala ko pa rin. Tapos yung kapatid mong lalaki nahilig sa barkada, nasira yung pag-aaral dahil sa barkada. Alam nyo, pag dapat kayo ang bibigyan ng advice, makinig, pero hindi naman makinig sila. Ako na tuloy yung naging masama. Ako, sabihin ko sa inyo, simula dati, kahit ako dinaog-daog, inaapi, kahit sa kamag-anak ng papa ko, sa kamag-anak ng mama ko, mga kanya-kanya mga ugali, nako, tinatanggap ko. Kung ano mang sinasabi, tinatanggap ko. Hindi ako nagtanim ng galit sa kanila, pero yung mga kapatid ko, iba ang mga ugali. Bakit ako patuloy yung sabihan ng bati, ada na akong batasan. Sus, kung bati pa akong batasan, sarili ko lang iniisip ko. Hindi ako sa likway ko na, hindi ako nakatapagtulong. Pero kayo yung nagloko. Kayo yung nagbigay ng sakit ng ulo. Tapos kayo pagsabihan, ako pa yung maging masama. Kayo pa yung tutulungan, kayo pa yung bigyan ng advice, ako pa yung gawin yung masama. Alam nyo, dapat kayo pa nga ang tinulungan at bigyan ng pagkakataon, pero ginagago niyo yung isang tao eh. Sabi ko nga sa sarili ko, kung wala lang sakit yung sunod sa akin, siya siguro yung kakampi, siya siguro yung kapuwang ko na magtulungan kami. Kumbaga, magtrabaho, ganyan, maghati-hati, ganyan. Pero hindi. Kasi yung may sakit kasi.
Kung walang diferensya yon, nasabi ko sa sarili ko. Kasi yung magsunod na kapatid ko, nagloko sila eh. Sabi ko nga, ako nga yung niloloko niyo eh. Ginawa niyo akong tanga eh. Kaya minsan napaiyak ako hanggang ngayon. Kaya gabi umiyak ako, sabi ko, hindi ko makalimutan. At kahit anong pinagsasabi niyo sa akin, tinatanggap ko. Hindi ako yung tipong tao na ako yung babaeng tipo nga. Hindi ako kagaya ng iba na kahit pag sasabihan, baliwala lang. Ako, magloko tuloy. Maraming nagsasabi sa akin na, ay, magpaanak ka na, matanda ka na, ganyan, maraming sinasabi, ay, hindi ka makapag-asawa, maraming sinasabi. Pero, darating din ang panahon, darating din ako dyan. Huwag niyo ako mamadaliin dahil hindi ko ugaling kusang sumama sa lalaki. May plano ako, hindi ko yung pinaplano yung sumama lang diretso sa lalaki. Sa dami-dami ng ligaw sa akin ngayon, nagpipili-pili lang ako dyan kung sinong mas matimbang. Huwag lang sa Pinoy. Bakit tapos ako nasaktan sa Pinoy, tapos makipagrelasyon pa ako sa Pinoy? Eh, mga lalaki dyan sa Pilipinas, ano yan, walang mga kwenta yan. Kaya ayaw ko, kasi dati, yung mama ko, lagi sila nag-aaway yung papa ko. Dahil dyan, papa ko umiinom, may mga bisyo. Tapos mag-asawa pa ako ng lalaking walang kwenta. Sasama ako sa lalaki na walang obligasyon, hindi mayroong responsibilidad na inaatupag, iba yung inaatupag. Nako, wag na. Tapos yung papa ko, lagi nagiinom dati. Hanggang ngayon umiinom. Tapos pagsabihan umiiyak. Ay nako. Wala ayang ganyan na ako, nakatulong ako sa kanila. Na hospital yun, ako rin. Sa mga kapatid ko, wala. Paliwala lang yun sa kanila. Ako yun, sasabihin ko, ano talaga ako sa kanila. Pero ako yung niloloko nila eh. Kaya minsan umiiyak talaga ako. Umiyak talaga ako, hindi lang minsan. Tumutulo yung luha ako nasa kusina, naghuhugas. Maisip ko yung mga mga marites, mga nagsasabi, binabato sa akin. Kahit mga pinsan ko, sabing ganyan. Nakipag-live-in ako sa lalaki. Alam niya ng Panginoon na hindi ko yan ginawa, hindi ko gawain yan. Once kasi nasasabihan ka ng ganyan, sila yung may ginagawang kabalastugan. Sinasabihan ako na nakipag-live-in ako, never ako makipag-live-in sa mga lalaki kasi hindi mo alam yung lalaki na yan, mamumugbog, tapos patayin ka. Yun ang resulta sa mga babae ngayon dyan sa Pilipinas na mahilig kusang sumama sa lalaki. Hindi iyan problema sa magulang, problema niyo yan. Kasi mismo kayong babae nagdala sa sarili niyo, hindi magulang. Wala din inutos ang magulang na sumama ka sa lalaki na yan. Ayun, kaya good luck sa may pinakasama ngayon na lalaki na lasinggero, lahat ng bisyo nandyan. Bye bye, God bless, have a good day, have a nice day, good morning, thank you for watching.